Masayang araw mga ka-PL. Kahapon, maraming nag-iyakan ng mga yawa, mga kababayan, dahil sa pagbasura sa impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Maraming nagyaw-yaw. Nadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil hindi kinatigan ang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Kine-question nila ang Korte Suprema. Binabaliwala nila ang kapangyarihan ng Korte Suprema na tila bagay mas magaling at mas matalino pa sila sa Korte Suprema. Ngayong araw na ito, mga kababayan, panibagong iyakan na naman. Kung minamalas ka nga naman, oo. 2 araw magkasunod, pinaiyak. Kahapon, ang Korte Suprema ang nagpaiyak sa kanila. Etong araw na ito, aba, mismong si Bongbong Marcos bangag na ang nagpaiyak sa mga yawa, mga kababayan. Dahil po ito sa panawagan na persona non grata ang mga Chinese diplomats. Isip-isip siguro ni Bongbong Marcos, aba, mahirap to. Pag pinagbigyan ko itong kahilingan nitong mga yawa na ito, na persona non grata ang mga Chinese diplomats, baka mamaya, pag nalaman ng kanilang mga kababayan, baka hindi na pumasyal sa Pilipinas. Imbis na mayroong plano itong ibang Chinese na maging turista sa Pilipinas, baka hindi na. O di, lalong mawawalan po ang turismo sa ating bansa. Lalong lulubog po ang turismo sa ating bansa. O di po ba? O ito ang balita, mga kababayan. Simulan na po nating paiyakin itong mga yawa na ito. Sino-sino ba yan, PL? Risa Hontiveros. Antonio Trililing. At lahat ng mga katropa nila, mga kababayan. O eto ang balita. Mismong si Bangag po ang may sabi nito, ha. Mariing tinutulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagang ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas, mga kababayan. PBBM, tutol sa persona non grata versus Chinese Embassy officials. Ayon po ito, mga kababayan, kay Auntie Claring. Ano na? Paano yan? Si Bongbong Marcos na mismo ang tumututol sa panawagan ninyo na persona non grata itong mga Chinese diplomats na ito. Tatawagin nyo na bang pro-China si Marcos? Ha? Ha? Kahapon nagyaw-yaw kayo dahil sa pagbasura sa impeachment ni VP Inday Sara. Hahamunin namin kayo. Ngayon kayo magyaw-yaw. Kahapon, kinuwestiyon ninyo ang Korte Suprema, nagyaw-yaw kayo sa Korte Suprema. Ngayon, yaw-yawan nyo si Bongbong Marcos. Tignan natin kung makakaya ninyo. Para masabi namin na patas kayo, kayong mga dilawan. Di po ba, mga kababayan? Pagka mga DDS kinukundina, ang ginagawang mali ng administrasyong Marcos at ni Marcos, nagagalit kayo sa mga DDS. Ngayon, kayo na ang sinaktan ni Bongbong Marcos. Anong gagawin nyo? Mananahimik na lang. Gusto namin ngayon marinig kung paano ninyo yaw-yawan si Bongbong Marcos. Hala, sige, dali, dampot ng cellphone, mag-video, ayan.
Magyaw-yaw kayo kay Bongbong Marcos, idiin ninyo na, teka, Mr. President, hindi maaari ang ginagawa mo na yan. Kailangan, persona non grata mo. Ang mga Chinese embassy officials, kaso hindi kayo dininig ni Bongbong Marcos. Naisahan kayo, no? Hala, sige, Marcos pa. Akala nyo, nakakuha na kayo ng kakampi, ha? Akala nyo? Nakakuha na kayo ng kakampi at makakatagpo na kayo ng swerte dahil panawagan ninyo, persona non grata, mga Chinese diplomats, akala ninyo pagbibigyan kayo ni Marcos? May isip din naman pala kahit bangag minsan itong presidente natin, mga kababayan. Buti na lang. Dahil oras na gawin niyang persona non grata itong mga Chinese diplomats na ito, lahat po yan sila, marami po yan sila dyan sa Chinese embassy O lahat po yan mapapabalik ng China. Maaari din pong persona non grata ng China ang embahada ng Pilipinas po doon sa kanilang bansa. Baka madamay pa po, pati yung mga OFW natin. Pauwiin din po ng Pilipinas. Naghahanap buhay po yung ating mga kababayang OFW. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina sa programa sa Birada Aguila. Kung nagawa ng China noon na sirain lahat ng mga gusaling simbahan ng mga Katoliko sa bansa nila, mga OFW pa kaya? Hindi nila kayang pauwiin, pabalikin dito sa ating bansa? Kayang-kaya ho nila yan. Bakit? Patunay, mga kababayan. Mga Chinese national, nagtrabaho po sa bansang Japan. Hindi na po sila babalik sa mga employer nila doon sa Japan. Hindi na sila babalik. Mag-for good na daw sila sa kanilang bansa, sa China. Dahil malaki na po ang sweldo. Kaya na po silang mabuhay sa kikitain po nila sa sarili po nilang bansa. Hindi po katulad natin na hanggang ngayon, kinakailangan pang lumabas ng bansa para kahit papaano makatikim man lamang ng dihamak na mas malaking kitaan, swelduhan kaysa dito po sa ating bansa. Kaya napakaraming Pilipinong OFW, nakapalibot po yan sa buong mundo. Di po ba? Paano kung maisipan ng China na pauwiin na lahat ng Pilipino o di napakaraming mga kababayan natin ang mawalan ng trabaho? Kasama sa persona non grata, mga Pilipino sa bansang China. Macau, meron napakaraming Pilipino. Hong Kong, mainland China, 100,000 po bilang po ng ating mga kababayan dyan kung magalit ang China, idama yung mga kababayan nating OFW. Lahat, walang pili. Mula sa Chinese embassy, Philippine embassy sa China. Persona non grata kasama ang mga kababayan nating OFW. Naku po. May mga nag-aaral na mga anak. May mga sakit na mga anak or magulang na pinagagamot nila. Sa madaling salita, nabubuhay sila sa pagiging OFW doon sa bansang China. Kung pauwiin ni Xi Jinping, kaya niyong bigyan ng trabaho yung ating mga kababayan, mabuti na lang at nakapag-isip-isip ng maayos itong si Bangag. Kung hindi nagsara ang wetpacks, hindi nakaisip ng mabuti. Sana tuluyan na magsara para tumalino na siya. Mabuti pala yung
yung nangyari sa kanya, siguro natigil po sa ganun. Kaya medyo naiayos po yung kanyang utak. Kasi malamang baka pinagbawalan ho ng doktor yan. Sandali. Huwag mo munang singhutin yan. Laylo muna, mag-relax ka muna. Kasi nagme-medication ka pa, tsaka na, pag magaling ka na, o di nakatulog ng maayos, nakakain na ng maayos, kahit paano pa konti-konti, kasi bago mang last yung wet packs niya, medyo tumino po yung utak. Hindi sinunod ang panawagan ng ilang mga yawa na mga dilawan na yan, na persona non grata, ang mga Chinese embassy officials. Ayan. Maraming mag-iiyakan. Mag-antay po tayo, mga kababayan, kung sino-sino po itong mga iiyak. Masarap pagtawanan. Masarap pikunin tong mga to Diyan lang po tayo makakabawi sa mga yawa na yan, yung pikunin ho sila. Kasi, pinipikon natin, natututo na rin sila magpikon Pikunin tayo ayan di ba? Ang ginagawa nga lang nila, si Tatay Digong, ang ginagamit nilang sangkalan para pikunin tayo at saka si BP Inday Sara. Kaso si BP Inday Sara, hirap man silang patumbahin. Impeachment nga, basura, iyak sila eto, yung simpleng panawagan lang na persona non grata, iyakan na naman yung mga yan, malamang. Maya-mayang kaunti, kanya-kanyang labas na po ng statement yan, mga kababayan. At maliban po, sa mga kababayan nating OFW na maaaring maapektuhan, etong mga kalakalan po, mga kababayan, palitan po ng mga produkto. Higit sa lahat, itong mga mag-i-export. Mag-i-import o export nga. Yung mga negosyante ng durian, ayan. Saging, pinya, avocado, marami pang mga prutas. Kahit nga uling, nagpapadala tayo ng uling doon. Yan, sa Davao City, sa Davao City, sa Malagamot, meron diyang napakalaking planta ng uling. Dinadala yan, mga kababayan, sa China, sa Japan, sa Australia, marami pang iba. Kasi isa po yan sa pangunahing ingredients para makagawa po ng battery. Yan, battery. Kaya nag-e-export din po tayo ng uling. Yan po ang hindi nauunawaan nitong mga yawang dilawan na ito. Bakit nila gustong-gustong persona non grata itong mga Chinese embassy officials. Makasarili ang mga yan. Yung gusto lang nila ang manaig. Hindi naman pwede yon. Maraming maapektuhan. Palibhasa kasi mga yan. Yung mga dilawan, yung mga gusto ng persona non grata, wala akong pagmamahal yan sa bansa yung mga yan hindi rin po nila mahal yung ating mga kababayan OFW. Hindi rin po nila iniisip ang magandang kalakalan ng Pilipinas at ng China. Papaano na itong mga naglalakihang negosyante ng saging, durian, avocado, uling at kung ano-ano pang ipinapadala natin sa bansang China. Lagapak yung negosyo, lagapak yung kumpanya, mawawalan po ng trabaho yung ating mga kababayan. Hindi ho nila iniisip yan. Kasi makasarili nga, gusto nila, dapat, persona ng grata. Nakatulog siguro ng maayos si Bongbong Marcos, nakahigop siguro ng marami-raming sabaw, kaya medyo tumino yung isip. Ngayon lang rin to, bukas sira na naman yan. I-grab na natin to, mga kababayan. Samantalahin natin to. Medyo tumino utak niya. Ngayon lang to. Hoy, bihira lang to, mga kababayan. I-grab na natin tong medyo katinuan ng kanyang naging desisyon. Bukas, balingag na naman niya.
Di po ba, mga kababayan? Di, mirese. Mirese sa inyo. Di ba? Hindi kayo pinagbigyan. Kung ganyan ka ba ng ganyan lagi, Mr. President, maraming matutuwa sa'yo. Kung ganyan ba na laging matino isip mo, kaso minsan nasusobra ka sa pulburon eh. Kaya tuloy nasisira ka eh. Nagpapauto ka sa mga nakapaligid sa'yo, kahit na alam mong mali, ang mga suhestyon nila, hala sige ikaw, sunod ka pa rin ang sunod. Ano nangyayari sa'yo? Ikaw ang nasisira. Di ba? Kung meron ka lang sanang matatag na paninindigan sa pamumuno mo, malamang baka maganda ang pamamalakad mo sa Pilipinas. Kaso, nagpapaniwala ka sa mga nakapaligid sa'yo. Kaya bangag ang administrasyon mo. Bangag ka lang nga, bangag pang administrasyon mo. Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol po kay Haiderian. Siguro naman po, kilala ho ninyo si Haiderian, mga kababayan. Ito may papakita akong picture. Ayan Ayan Papansinin niyo po yung pangalan na nag-post niyan, mga kababayan. Dito po sa na-screenshot ni Madam Ana Marie Malindog Oy, mga kababayan. 1 oras pa lamang po ang nakakalipas mula nang maipost po ni Richard Foronda Haiderian. Ayan si Baste Duterte. Kagandang lalaki, mga kababayan. Tapos, ang caption, ganiri lang, puro kamao lang po, mga kababayan. Napansin siya ngayon ni Madam Ana Marie Malindog. Ito ang sabi ni Madam Ana Marie Malindog Oy, mga kababayan. Kinantsawan tuloy siya. Ayan sabi ano to? Ayan. Tinuturo pababa yung picture ni Baste. Is this real? Over the bakod na ba? Or crush niya or like niya si Baste? Yan. Nako mabubukok kanyan, dear. Hehehe. Buko na. Gumanon na nga. Dami ng Kamao, dami ng Duterte Hansay na ginawang caption ito pa. Dear, the insinuation not working. Si BBM nga said no na gawing persona non grata mga Chinese diplomat sa Pinas So, pro-China na si BBM yan. Ganun. Hehehe. Di ba? Eto nga si Prasco, need daw yung Chinese tourist para tourism industry ng Pilipinas Pro-China na rin yan. Pro-China rin yan? Ganon? Ito pa. Kaya please lang. But tingin ko lang naman, this is more about having things with Baste. Naku po, ano kaya yun? Umamin ka na, sista. Sabay tawa. Well, wala naman question na crushable si Baste Sabay tawa. Look, ayan Di ba? Kita nyo? Richard Foronda Haiderian. Habang nakangiti si Baste, nakagandahang lalaki naman talaga, merong caption na Duterte Hansay, mga kababayan. Nako, ang gandang tanong ni Madam Ana, mga kababayan. Totoo ba ito? Over the bakod na ba o crush na lang si Baste? Nariyan lang yan sa dalawa, mga kababayan. Pero sa palagay ko, naganda ang lalaki siya kay Baste. Malandi.
Tingin ko lang naman. Hindi tayo sigurado dyan, mga kababayan. At kung ganoon man, ang kanyang saloobin, karapatan niya po yan, mga kababayan. Walang sino man ang maaaring humadlang. Di po ba? Kundi, sundin niya dapat yung kalooban niya. Kaya ako sa'yo, Heider, yan, bumaliktad ka na, te. Mag-Duterte ka na, te. No? Klarong-klaro, huling-huli ka sa akto, hindi ka nakapalag, na-screenshot, ipinost mo si Baste, tapos ang caption, Duterte hand sign. Kaming mga DDS, ganyan ang ginagawa namin Kung minsan tinatamad kami o wala kami maisip kung ano ika-caption namin. Ganun na lang Baka DDS ka na. Heider yan. Umamin ka na, te. Sabi nga ni Madam Ana Malindog, umamin ka na, sista. Ang tanong, kung aamin yan. Pag umamin yan, mga kababayan, lagas ang followers niyan, sigurado ko. Karamihan ng followers niyan, puro puro mga pula. Karamihan talaga. Maaaring merong ilang mga DDS para lang makakuha ng informasyon about sa mga post niya araw-araw sa kanyang social media account. Karamihan dyan, mga subscriber or follower niya talaga yan na gustong makaalam ng mga bali-balita tungkol sa nangyaring pagsara ng wetpacks ni Marcos. Di ba? Yan. Pagka inamin niya, yari siya, mga kababayan. Hindi ho aamin yan. Hindi aamin yan. Kaya ang gagawin niyan, i-deny niya ho yan. Oras na tanungin siya ng mga katulad niyang mga pula. Ayan, di ba? Mga kababayan. Nakakatawa itong mga balita ngayon. Nadalawahan sila, mga kababayan. Hindi nila akalain yun na magsunod-sunod ang malas nila. Kita mo nga naman, Diyos ko. Ito pa isa. Dagdag ko po, mga kababayan. Tignan nyo itong si tawag nito, Jam Magno. Ayan. Mindanawan to Kilalang kilala ho natin ito, mga kababayan, dahil tawag nito, supporter ito ni BP Inday Sara. Nakikipagbardagulan ho ito sa social media. May pagtanggol niya lang si Tatay Digong, si BP Inday Sara, lahat ng mga Duterte. Pero ngayon, mga kababayan, mula po nang matalo ang party list na kinampanya niya, walang iba kundi itong Tingog party list, at ngayon nga di umano isa-isa nang nagsara at wala nang maibigay na tulong sa ating mga kababayan. Totoo pala talaga, mga kababayan, na si Jam Magno nagpo-promote na ho ng sugal. Kawawa naman, baka wala ng sweldo mula sa Tingog. So pinabayaan na siya, itsapwera na siya, sorry ka na, tapos ng trabaho mo sa amin. Bahala ka na sa diskarte mo. Gusto mo mag-asawa ka ulit, tapos bugbugin mo. Ito, tinanggap niya na po yung alok na mag-promote siya ng sugal. Panoorin po natin itong video na ito, mga kababayan, bago po tayo magbigay ng kaperasong komento about sa kanya. Ito na ho. Nalipay dyan ko kay nakapaldo na po ko today. So, ang akong trip to Manila nga dapat overnight nag-extend. Thank you, gyud kaayo. Ani nga link sa akong comment section. Kay ang ako naman unta gyud kay, of course, expenses, no? And ang akong una nga nadaog was just for overnight. Karon maka-extend ko and I can transfer to a better hotel. Yay! Makalipay! Mulagin na akong giingon. You always have to paldo responsibly. Og ikaw pod ang tipong nga tao nga nidaog na kagdako, kalmahi.
Ayaw dayon nga ihurot ni mo patad tanan. Patad gamay-gamay lang. Makapatad ra kag dako, 1K to 3K, kung okay ra sa imo nga mao ni makuha sa imuhang total winnings. Kay dapat lagi you have to exercise self-control. Because without self-control, wala jud success sa imong kinabuhi. So when you win big, learn from that. Same way po that when you lose, you also learn from that. Mo bitaw daghag links nga pwede nimong pilian para makapili ka unsay para sa imo. Ingat! O ayan, tumigil na po siya sa usaping politika. Paldo-paldo na siya. Kita nyo? Mismong siya, nagsusugal din pala, mga kababayan. O yun nga lang, pumaldo daw siya. Ibig sabihin, nanalo siya. Imbis na yung kanyang, ano nga sinabi niya, yung kanyang stay sa isang hotel, pang isang araw lang, nanalo siya, nadagdagan yung kanyang stay doon sa hotel na yun na nabanggit niya dito sa video pinanood natin. Mga kababayan ko, napakarami na po na mga nag-alok sa akin na mga sugal-sugal na yan. Hindi lang siguro 3. Palagay ko, hanggang ngayon meron. Mga 7 na po yan sila. Nag-aalok sa akin ng sugal na yan. Kung gahaman lang ako sa pera, papatulan ko yan eh. Kaso, ang naisip ko po, mga kababayan, kawawa ho, kayo. Kayo na mga nanonood po sa channel ko, kapag ka nag-promote po ako ng sugal dito, alang-alang sa kapalit na magkapera ako, paano ho kayo matatalo? Di po ba? Kawawa, imbes na magagamit nyo sa pamilya nyo, magagamit sa pag-aaral ng mga anak, panggasto sa bahay araw-araw, naisugal nyo dahil naniwala kayo kay PL. Ay, sabi ni PL paldo daw ako dito, mananalo daw ako. Sinubukan nila, 1,000. 1,000, malaking bagay na ho yan. Maraming bigas na yan. Natalo kayo. Hindi lang 1,000, 5,000 pa. Sisisihin nyo ko. Magagalit kayo ngayon sa akin. Posibleng mawala kayo dito sa channel ko. Pero itong aling ito, mga kababayan, wala nang sweldo, ayun. Pinatulan po ang mga sugal. Walang nanliligaw na po kasi siguro na may pera. Kasi alam, baka mabugbog sila. Halimbawa, may nagkagusto sa kanya, may pera, negosyante. Kaso, naiisip siguro, wag na lang, nabugbog nga yung isang lalaki. Malaking tao yun eh. Tayo pa kaya, bugbugin tayo niyan. Kunin pa negosyo. Baka ganun lang naman ang senaryo. Baka lang naman. Yan ang napapala ng isang taong walang prinsipyo. Diba? Tapon sa kaliwa, tapon sa kanan. Kasi doon sa unang tinungtungan niya, sinuportahan niya, mga Duterte, maaaring nag-expect yan, mga kababayan, ng merong kapalit na ganito. Maaari lang naman, maaaring oo, maaaring hindi. Ina naman ang opinion natin dyan, di po ba? Maaaring tulad nga ng mga BBM vlogger na yan. Panay ang tanong sa akin, magkano daw binibigay sa aming mga DDS vlogger ni Inday Sara? Sabi ko, kami? Bibigyan ni Inday Sara? Magkakapera kami kay Inday Sara? Hindi nga kami naimbitahan sa Christmas party ng OBP. Sino kami? Para bayaran niya, bigyan niya ng pera, kapalit ng pagsuporta. Walang ganon. Hindi ganon ang mga Duterte. Hindi sila nagbabayad sa mga influencer para suportahan sila. Kung gusto mo sumuporta, sumuporta ka. Pero walang kapalit yan. Maaaring baka ito, baka lang naman. Ayaw na rin dito sa kwento-kwento ng ating mga kababayan. Baka daw, hindi nakatanggap ng mga payola, ng mga kahit travel naman lang, o kaya, nung inoferan ni Tambaluslos, siyempre may halaga yan, mga kababayan, magkano kaya monthly niyan, hindi natin alam, maaaring 200,000, 150, hindi natin alam kung magkano monthly niyan. 300,000 o baka mas mataas pa. Baka lang naman Hindi tayo siguradong ganyan ang nangyari sa buhay niya Di po ba? Pero
tandaan po natin, kilala natin si Tambaloslos, mga influencer, binayaran niya, maraming nagsasabi, sila makagago, marami pang iba. At lantad yan ngayon sa atin dahil si Congressman Leandro Leviste, ilang beses niyang binanggit yan na napakalaki ng pondo para sa mga vlogger at influencer. Di ba? Oh, kaya hindi maaalis sa isip natin na baka itong ali na ito ay nakatanggap yan mula kay Romualdez kahit naman lang sabihin nating sweldo. Yan. Sweldo pero mataas ang halaga. O di ba? Iniikot niya ang Pilipinas, dala ang tingog party list dahil nga ikakampanya niya. Kaso marunong na po yung ating mga kababayan. Hindi na po binoto ang tingog party list. Natalo, ligwak. Kaya wala na siyang trabaho, o di mag-promote na lang ng sugal. Di po ba, mga kababayan, wala kasing prinsipyo. Kung nagtiyaga lang sana, di po ba malay natin? Kaibigan sila ni Bibi Inday Sara Baka. Baka. Pag si Inday na ang naging presidente, maging gabinete siya. Di po ba? Kaso hindi nagtiis, nagmadali. Tapos, ngayon, nangayayat na, promote na lang ng sugal. Ganun talaga ang buhay. Weather lang. Di po ba? Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.